ayan, nandito na naman ako at ako ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-cut and sew, cut ng gown. Gown ng aking kailangan tapusin ngayong araw na to. Hanggang 12 o'clock kailangan matapos ko to. Ang design niya ay ito. Hanapin ko yung design, teka. Ayan, ang dami kasing maraming mga bagay-bagay na kailangan nyo nakasave dito sa cellphone. Ayan. Saan ang design niya? Ito. Ayan ang design niya. Ayan. Iba ang top, iba rin ang skirt. Ayan. Made to order ito. Ayan ang kanyang measurement. Ayan, sinesend din sa akin through cellphone. Lahat kasi ng gown namin na ginagawa ay lahat ng ay made to order, hindi siya for rent, syempre made to order. Ang tela niya na gagamitin ko ay ito, champagne, ang color niya ay champagne na Duchess satin. Hindi siya yung ordinary satin. For ninang ito, and then ito yung kanyang pang-ibabaw. Ang hirap nitong tahin. Alam niyo kung ano, yung kina-cut out ko pa to. Hindi ko siya tinatahi agad sa tinatap ko siya, tinapak ko muna bago ko. Makikita niyo, pakita ko sa inyo. Then, ayan, start tayo. Ito ang gamit ko. Makakakita niyo na hindi ako gumagamit ng cutting table. Gumagamit ako ng table, pero hindi sa pagkakat ng mga kasi iba ang klase, paraan ko ng pagkakat ng gown. Na-start ko na yung kanyang pinaka-body. Ayan, kasi may pattern ako ng mga ganito. Kasi pag corset kasi, meron na ako talagang regular na pattern. Ang pattern ko ay nakadepende sa small, medium, large. Ina-adjust ko na lang siya. And then, ayan, kunin muna natin ang skirt. Ayan. Ganito ako mag-cut. Kinukuha ko yung length. Ang length ng gown ay ang length ng skirt niya ay 39.5. So, maglalagay ako ng allowance. Ayan siya. Kita nyo? Pasensya na kayo sa gulo. Magulo kasi alam nyo naman pagka-shot. Ayan. So, kunin natin ang length. Ayan, mula sa baba. 39.5. So, maglalagay ako ng konting allowance. Ayan. Sakto na siya. Tingnan nyo, tinatanggal ko yung mga gilid niya. Ito siya. Ito kasi ay nandito. Ayan. Tinanggal ko na yan. Ito yan, oh. Ito, hindi ko pa natatanggal yung isang side kasi makakat naman na yan. Pero hindi ko sinasama yung gilid na to. Napipigil niya kasi yung bagsak ng tela. Ayan. So, kunin natin ito yung pinakadulo niya. Ganito ako kadita. mag-cut. Ayan. Kunin natin yung length. Ayan. Mula sa flooring, inaano ko na yan. And then, tinatansya ko na yung niya. Pag nagka-cut kayo, kailangan yung paano siya, naka-align. Hindi yung, hindi yung pahalang. Kailangan patuwid. Ito yung pahalang niya, ito. Yung width niya ng tela. Ito yung length ng tela, yung patuwid. Kasi para ang bagsak ng tela, ang gown o ng damit ay maganda. Maganda bagsak pagka ganito ang paggupit. Ayan. Kunin natin ang skirt. Ang skirt niya ay full, hindi siya masyadong balloon, semi-balloon lang siya, pero walang cuttings. Ayan. Hindi ako maglalagay ng cuttings. Ang gamit ko pa nagkakat, puro pin lang. Importante sa akin ang merong cutting, itong mannequin size na small, medium, large ay nakukuha ko dito. Ganyan ko ina-adjust ang aking mga gawa. Ayan. Pin ko lang siya dyan. Then pin siya dito sa back. Tansyado ko na yung haba niya. Ayan. So, kunin lang natin kinukuha ko lang yung length ng haba, yung haba niya, yung length ng skirt,
Ito ang unang-unang kong kinakat pag gumagawa ako ng gown. Kasi para yung sobra niya sa mga gilid-gilid, sa baba, yun, makukuha na sa magagamit ko sa top niya, sa corset niya. Kita niyo yung paggupit ko, ayan, inaano ko siya. Kailangan naka-align yan dyan. Para hindi magagalaw. Yan nyo siya, pipit nyo dyan. Kita nyo? Kailangan tuwid siya. Para hindi siya nakaano dito. Para yung pagkabalon niya hindi nakaganon. Kailangan pantay. Para ang bagsak niya sa harap ay ano lang, plain lang siya, pababa lang. Then, unti-unti mo na siyang i-adjust nyo na ng unti-unti. Importante ang meron kayong mannequin size. Ayan. Hindi naman pwedeng sa katawan ng tao, hindi diba? Ayan. Unti-unti ang hatak niya. Be sure na ang lalabas ang lalabas dito sa waistline ay yung tamang size ng waistline ng inyong client. So, ang waistline nito ni Ma'am Ellen ay 30. So, kunin nyo yung waistline na 30. Ayan. 15 na to. Sabi sabihin 30 na. Then, mag-a-add tayo ng konting allowance para sa extra allowance niya, mama. Hindi kasi ako nagsasakto ng allowance. Kailangan laging merong adjustment. Kasi kung minsan sa body ay hindi tama dun sa kanya, so ibig sabihin kailangan merong adjustment lagi. O ayan, ganyan ako kabilis mag-cut. And then, once na nakat mo na yan, once na nakat ko na to, i-adjust ko ulit siya. Kasi, excuse me, meron pa kasi siyang ganito dito. Kailangan wala ito. So, iaan ko yan. Yan, itataas ko yan. Ang pag-cut ng skirt ay unti-unti lang. Para, kailangan kasi wala siya ditong bulk na yung kasi semi-balloon lang siya without cutting, so kailangan maano siya, malinis sa harap. Hayaan nyo lang siya na may sobrang ganito dito kasi ikakat naman siya dyan. Ayan. Kailangan malinis. Itong sobra na to, ikakat dyan. Ayan. So, kita nyo? Kita nyo ang bagsak niyan? Flowing lang yan. Pag kinat mo yan, pag kinamit mo yan sa top, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ang bagsak ng skirt na yan pag nakalagay na. Yan, cut muna natin siya. Kung hindi kayo sanay pa sa ganito, ay kailangan meron kayong cutting table. Pero pag cutting table, hindi nyo magagawa yung ganitong bagsak ng tela kasi iba ang pagkakat ng nakalagay sa mannequin kaysa sa ordinary na cutting na nasa table. Proven ko na yun. Iba ang bagsak ng ayan, natin yung bagsak niya. Iba flowing siya. Hindi siya yung balon na balon, pero ano siya, flowing lang ang skirt. And then kunin natin ang hips niya ay 39. So, kailangan mula dito ay kunin nyo yung size ng 39. Ayan. Kita nyo, wala siyang dito, wala siyang balon dito sa first hip. Second hip niya ay plain lang dapat. Kasi may ilalagay na dyan eh. O, ayan, ito na siya. So, tutupin nyo yan dyan. Ito na yung iaalis natin na tela. Ibig sabihin, hanggang dito lang siya. Makikita nyo, sakto lang ang niyan, di ba? Sakto lang ang waistline niya. Hanggang dito, sakto. And then, tutupi ko na siya dyan. Kunin ko muna yung length. Pag ginugupit ko siya, dito na rin. So, ayan na siya. Nakat ko na siya. Ayan, mula sa top,
Ayan, flooring lang yan. Hindi siya yung balon na balon, semi-balon lang yan. Ayan. Oh. And itong sobra na to, ikakat ko siya. Ayan, pag ganyan yan. Ayan, kaya yung sobra na to, mawawala pa ito, mawawala yan. Ikakat ko yan. Para hindi siya bulky, hindi siya sobrang ano. Kasi may mga ilalagay pa yan. May train pa siya eh. Ayan. Ayan, ikakat na natin siya dito. Pero, hindi siya yung sakto na. Hindi, wag niyo siyang isasakto dito ng gupit. Kailangan meron munang allowance kasi for fitting pa yan. Hanggang baba para kailangan ano siya, pantay lang. Ayan, ito na yung skirt natin, ilalagay dito sa ating corset. Ayan. Tingnan nyo, ano lang siya, semi-balloon lang. Pero wala siyang cutting sa side. Ayan, ang linis ng tingnan. Ayan. Wala yung cutting sa side. Pasensya na wala akong maliit ang space ko, kaya hindi ko masyadong maipakita. Ayan. So, ito na yung pinaka-top niya. Nagupit ko na siya. Ito yung center. Ito yung sa side. Ito yung may bust. Ayan, may curve ng bust. Ayan. O, kitang-kita. Then, ito yung sa back niya. Ayan. Ito yung sa side. Yung kakabit ko din. Ayan. Side. Ito sa side. Kaya parang apat na ano lang to. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 ano lang siya. Apat na pieces ng pattern na pag nabuo ay isang corset. Ayan. Buuin muna natin para makita nyo. Iyan ako pala. Ayan, makikita nyo, mapansin nyo, may mga nakatahi na dyan. Ayan, ayan yung para sa ano yan, para sa bones. Ayan, ayan, para sa stick bone, yung paglalagyan ng stick bone. Bago ko kasi gawin ang corset, nilalagyan ko na siya ng stick bone sa lining. Separate siya. Ayan, may mga ano na yan. Lagayan ng stick bone. Ayan. Pakita ko sa inyo ang stick bone na ginagamit ko. Ito yung stick bone. Itong stick bone na to bibiliin ng per piece, per piraso, 3 pesos ang isang piraso. And ito din naman, meron din ganitong klaseng stick bone na naka-roll na siya. Medyo mahirap lang siyang gamitin kasi ano siya, pag ginamit mo sa damit, naka-ano siya. Kaya kailangan ihaga ng ganyan mo pa yan. Ayan. Mas gusto kong ginagamit ito. Per piece siya. Matigas siya. Maganda sa body. Ayan, start na tayo. Unang-una ko munang ginagawa ay, ayan, itong pinaka-front niya, itong pinaka-center. Kunin niyo isang piraso, yung pinaka-lining niya, ito. Then, lagay niyo sa ilalim. Yan, ganyan. Siyempre, need ng pin. Ang talagang pinaka-maano sa akin ay ang paggamit ng pin. Lahat siya naka-pin. Ayan. Ganito lang kabilis gumawa ng corset. Once na nabuo nyo na ito, be sure lang na tama lahat ang ano nyo, yung walang mga sobrang ganyan yan. Then, ayan, i-ano nyo lang muna, set aside nyo yan. Then, kunin ang both sides. Ito dapat ay, ayan, itong pinakagilid niya. Ayan. Kasi magiging ganyan siya. Ididugtong ko siya dyan. Ayan. Kailangan ay pantay. Ayan. Kailangan be sure na magpapantay siya. Okay lang na may mga sobrang ganyan. Kakat natin yan mamaya. Then, patong ito. Ayan, ganyan lang kadali. Ang allowance na ginagawa ko ay half inch
Kasi dito ay lalagyan pa natin yan ng para sa allowance ng paglalagyan ng stick bone. Kailangan, ang size niya dito na matitira ay meron kayong matitira na para sa stick bone. Ayan, ayan. Tinatansya ko lang. Alam ko na yan, half inch na yan. Ayan na yan. Then, i-edging ko lang yung gilid niyan. Ayan. Ayan. Okay na siya. Naikabit ko na yung skirt niya. Kaya tingnan nyo. Wala siyang masyadong bulk dito na balloon. Plain lang yan. Bagsak lang siya. O, diba? Hindi siya masyadong nakikita ang pagkaano niya kasi nga naka-floor length pa siya. Pero once na na-cut na yung buong total length niya, ayan. Plain lang siya dyan. Hindi siya yung masyadong balon na balon dito sa harap. And dito sa back, ayan, ganun yan. Dito sa back, ayan pa siya. Pag nagpipiting kasi kami, nakaganyan pa yan. Hindi pa ako naglalagay ng zipper. Ayan. Yan kami, papatong pa ako dito. Ayan siya. Oh. Papatong ko pa ito. Ayan, lalagay ko pa ito dyan. Ayan, at least nakita nyo kung gaano kabilis at kung paano siyang maglagay ng... Noon ko munang ikat ang skirt, then ang corset niya ay may pattern ako nito, kaya mabilis. Ayan, ganyan lang siya. Then ipapatong ko na yung lace na to, itong tela na to, itong sequence na tela na to, ikakabit ko na dyan after nito. Ayan. Pakita ko naman sa inyo kung paano ako nagpa-patch ng lace o ng tela o ng beaded tela dito sa body na buo na. Ayan. Pakita ko sa inyo yan. Ayan, ganyan. Pinatak ko lang lahat yan. Puro tak lahat yan. Lahat yan ay may gamit ako lahat na. Ayan, buo siya. Wala siyang cuttings. Ayan. Papatch ko yan ng walang cuttings. Maraming aspili. Maraming pin. Ayan. Yan. Paano siyang paano ko siyang ilalagay dyan? Ka-cut out yan. Kailangan yan ay kailangan balance. Ayan, o, di ba?
Umaabot siya ng 1 o'clock kasi 1 o'clock ang schedule namin. Ayan. Nag-start ako ng 9 o'clock and then, ayan. May kasama ba yung vlog? Ah? Hindi ko pa siya para kasi for fitting pa. So, kailangan, hindi ko ginugupit ang allowance para kung may gusto pa siyang ipagawa, gusto niya ipa-adjust. Yan. Actually, hindi ito yung size ng may-ari nito. Pero, dito ko binibase ang lahat ng sizes na ginagawa ko. Ito kasi ang fitting form na to ay, siya, large. Kaya ina-adjust ko siya pagka medium, lilitan ko lang sa size nito. Pagka XL or large or XL, ina-adjust ko lang siya dyan sa fitting form na to. Ayan, ayan na siya. Ready for fitting, ayan. Itong mga ito ay gugupit-gupitin pa yan. Paghiwalayin yan. And then, ididikit siyang isa-isa ng fabric glue. Yun lang ang aking may share. Thank you so much everyone. Bye-bye. Ayan, nakapag-vlog ako. Thank you so much. Bye-bye.